Isang magandang araw sa inyong lahat. Mayroon na naman tayong ibabahaging kwento. At Ma'am CJ, kayo po ang bida ngayon sa kwento natin. Simulan na po natin ito. Magandang araw o gabi, Sir Alex. Ako po si CJ. Gusto ko lamang ibahagi ang kwento naming magkakapatid na hinding-hindi namin malilimutan. Nitong taon lang po ako nagsimulang makinig sa mga kwento mo, Sir Alex. Pero halos lahat po yata ay naubos ko ng pakinggan bago matulog. Pagpasok sa trabaho, habang naglilinis ng bahay, ang mga kwento po ninyo ang aking pinapakinggan. Kasalukuyan pong naninirahan kami sa Laguna. Ngunit ang kwentong ito ay nangyari sa Talisay City, Negros Occidental, taong 2011. Apat po kaming magkakapatid, Sir Alex. Pangalawa po ako sa amin. Lahat kami ay nandudoon kung saan nangyari ang pinaka nakakagimbal na pangyayari na nasaksihan po namin na magkakapatid. 8 taong gulang ako noon. Ang panganay po namin na si Kuya EJ ay 14 years old na. Sunod sa akin si MM na 4 years old. At ang bunso po namin na si Yep Yep ay 1 taong gulang pa lamang. Hiwalay na po ang aming mga magulang noong mga panahon na iyon. Kaya kami lang po magkakapatid ang naninirahan sa mumunti naming tahanan. Sa tapat naman po namin ay bahay ng aming lola na si Lula Lukring na siyang nag-aalaga sa amin noon. Ito po yung pinakakwento. At nga pala, Sir Alex, point of view ng Kuya AJ ko dahil siya mismo po ang buhay na patunay sa lahat ng nangyari. Ito na po. Bago ko nga pala simulan ang kwento, ibig ko lamang pong ibahagi kung ano ang hitsura ng bahay namin para mas ma-imagine po ninyo. Karaniwang bahay lang po iyon. Isang palapag ngunit may hagdanan dahil palaging binabaha. May isang partisyon na kwarto sa bandang kaliwa. Sunod ay sala naman na siyang bungad ng pinto papasok ng bahay. Sa kanan naman po ay ang kusina at tanaw mula dito ang sala dahil wala itong harang kahit kortina. Wala rin bintana ang kusina namin dahil nasira ito gawa ng bagyo. Kaharap naman po ng kusina ang aming banyo. So, ito na nga po. Gabi na at natutulog na kaming magkakapatid sa sala. Hindi po kami natutulog sa kwarto namin dahil nalulungkot kami na wala na po ang aming mga magulang. Hindi ko lamang po masyadong matandaan ang oras noon. Pero dahil pumapasok po kami ng paaralan, kaya maaaring nasa alas 8 hanggang alas 9 na ng gabi noon. Sa kalagitnaan ng mahimbing naming tulog, ay may narinig po kaming pagaspas ng mga pakpak sa taas ng bubong namin. Nagulantang ako sa ingay nito, kaya dali-dali ako bumaba sa bahay namin at pumunta kay Lola upang sabihin ang nakakagulat na narinig namin. Si Lola ay nanunood ng pelikula ng FPJ sa TV kaya gising pa siya nang puntahan ko. La, may nabatian ko nga paras pa sa atop namon. Basi bala may aswang la. Salitang Ilonggo na ang ibig sabihin sa Tagalog. La, may narinig akong pagaspas ng pakpak sa bubong namin la. Baka po may aswang. Sabi ko sa aking lola na dali-dali namang kumuha ng kanyang itak. At nga pala, Sir Alex, sobrang tapang po ng lola namin. Marami rin siyang naging engkwentro sa mga aswang noon na kahit buntis siya ay hindi siya natatakot sa aswang. Pero baka sa susunod ko na lamang po ikwento iyon, Sir Alex. Ipapadala ko rin po sa inyo. Balik tayo sa kwento. At yun na nga po. Pagkakuha ng itak ng lola namin ay sumigaw ito na bumalik ako sa bahay at susunod na lamang daw siya sa akin. Hindi ka magkulba, Jay. Ari ko di sa likod mo. Updi ang mga utod mo. Hindi sila pagpabay. Sa wikang Tagalog, huwag ka matakot, Jay. Nandito ako sa likod mo. Samahan mo na ang mga kapatid mo roon at huwag mo silang iiwan na sila lang.
Sabi ni Lola habang nagtatakbo papunta sa bahay. Pagdating namin doon, pinagmumura niya ang kung sino mang nilalang na nakapatong sa aming bubungan. Hoy, kung sino ka manda, ako di ang atubanga. Hindi ang mga apo ko nga hindi makabato simo. O sa Tagalog, hoy, kung sino ka manda sa atop, ako ang harapin mo at hindi ang mga apo kong walang laban sa'yo. Hindi ko alam sir, pero nung sumigaw si Lola ay bigla na lamang nawala ang ingay sa taas ng bubong namin. Nang makasiguradong wala na nga, umakyat si Lola sa bahay at sinabihan akong hindi na babalik ang aswang na iyon. Sinabi niyang matulog na kaming apat at nagbilin pang isara ang mga bintana at pinto bago siya umalis. Subalit hindi po ako makatulog, Sir Alex. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko po ay hindi pa umaalis ang kung sino man na nilalang na iyon. Isang oras ang lumipas. May naaamoy akong mabaho. Parang tiyangaw, malansa at parang baboy din na amoy. Paglingon ko sa kusina namin, dahil bukas lamang po ang bintana doon, hindi naman masara, may natanaw akong isang nakakatakot na nilalang. Nakatungo ito at nakayuko. Mayroon siyang pagkahaba-habang mga kamay na abot hanggang paa. Mahaba ang buhok nito at sobrang itim ng kanyang balat, na para bang naligo ito ng langis pagkat sobrang dulas tignan ng kanyang katawan. At higit sa lahat, mayroon itong mapupulang mga mata. Hindi ko alam ang gagawin ko, Sir Alex. Para na akong maihi sa sobrang kilabot. Pero alam kong ako lang ang makakaprotekta sa aking maliliit na mga kapatid. Naalala ko na mayroon kaming kulambo. Pinaniniwalaan noon na hindi makakapasok ang aswang sa loob ng kulambo, kaya medyo naging kampante ako na hindi kami magagalaw ng nilalang dahil nasa loob kami. Lumunok ako ng laway sabay nang malakas para marinig ng nilalang. Nagising ako at nagbabantay sa mga kapatid ko. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. Pero sa tingin ko, nung marinig ako ng nilalang na nag-ehem-ehem, ay dali-dali itong umalis pagkat narinig ko ang pagaspas ng mga pakpak nito na lumilipad palayo. Hanggang sa makatulog na rin po ako, Sir Alex. Kinabukasan, ikinuwento ko ito sa aking mga kapatid at nagdrawing pa ako sa kanila kung ano ang hitsura ng nakita ko noong gabi na iyon. Bigla na lang nagsalita si MM at sinabing nakita rin daw niya iyon. Bagay na ikinagulat namin. Tanda pa raw niya kahit 4 na taong gulang pa lamang siya. Sobrang pula raw ng mga mata ng nilalang na iyon na kanya rin palang nakita. Sa sumunod na gabi, nagbaon na ako ng itak sa ilalim ng unan ko para maging panangga kung sakaling bumalik man ang aswang na minsan nang nagtangkang biktimahin kaming magkakapatid. Pero salamat sa Diyos, hindi nagtagumpay ang kanyang masamang binabalak sa amin. Yun lang po kaikli ang kwento ko, Sir Alex. Maraming salamat po kung maibabahagi niyo man ang kwento naming ito. Aabangan po namin ito. Sa mga kwento naman po ng lola namin, ay kakausapin po muna namin siya para mas madetalye ko ng maayos ang mga pangyayari. Nga pala, Sir Alex, kahapon lang po namin ulit na pagkwentuhan ito ng mga kapatid ko at humingi po ako ng pahintulot sa kanila na ibabahagi ang kwento naming ito sa channel ninyo. Hanggang sa susunod po, Sir Alex. God bless sa ating lahat. At yun na po ang kwento ni CJ, no, na isang sender din po natin, mga kaibigan. Ayan, ikaw at ang kuya mo ang bida sa kwento nating ito. Kahit maikli lang, ito'y base naman po sa tunay na karanasan. Ako'y naniniwala rin po sa mga karanasang ganito. Mga taga-probinsya lang ang nakakaalam.
Iba po ang karanasan sa syudad kumpara sa probinsya. Sa mga lungsod kasi ng mga kwento, alam na po natin na may mga halong magic yan. Pero ang mga ganito kahit maikli lang, bay, siguradong totoo. May isang malawak na bukirin na pinamumugaran umano ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata ng tao. Si Lolo Temyong ay isang matandang magsasakang nakilala sa kanyang husay sa larangan ng agrikultura. Palaisipan sa mga residente kung bakit masagana pa rin ang kanyang ani kahit na halos hindi siya gumagamit ng pataba at walang dumadaloy na tubig sa irigasyon. Nagtataka sila kung bakit tila pinagpala ang bukid ni Lolo Temyong. Lingid sa kanilang kaalaman ay mayroong sikreto si Lolo Temyong. May kaibigan siyang isang duwende na nagngangalang Pedot. Noong kabataan pa ni Lolo Temyong, mahilig siyang mamasyal sa kakahuyan at sa mga taniman nila. Minsan isang hapon, ayon sa kwento, habang naglalakad siya pauwi sa gilid ng kanilang palayan na kung saan ay may mga kakahuyan, may mga punong kahoy. May napansin siyang isang punso na nakadikit sa bato. Balak niyang tapakan iyon pero nang makalapit siya rito at kanya na sanang sisipain, ay bigla na lamang siyang nadapa na parang may nagtulak sa kanya. Agad din naman siyang napatayo. Pagkatapos ay lumingon sabay sabi, "Sino ka?" Bulalas nito pero natigilan siya kasi nga paglingon niya ay wala namang kung sino. Pagtingin niya sa may gilid ng mangga kasi napansin niya na parang may gumalaw doon. Nanlaki ang mata niya dahil may nakita siyang isang maliit na tao. Maliit na nilalang na bigla na lang sumulpot mula sa likod ng puno ng mangga. Nagtago pa ito sa mga ugat. Katulad din ng tao. Pero napakaliit lang ng kanyang sukat. Kaya napaatras talaga at nanlaki ang mata ni Lolo Temyong sa gulat. Mayroon itong pulang sombrero. May matutulis na sapatos gaya ng nakikita natin sa mga palabas. At naninigarilyo ito tapos yung kanyang sigarilyo ay kulay brown na parang walis tingting. Sa kabilang kamay nito, may hawak siyang kumikintab na bagay na sa pagkakalarawan ni Lolo Temyong, isa itong liwanag na hindi kayang titigan ng ordinaryong mata. Agad daw itinago ng duwende ang bagay na yon sa kanyang bulsa dahil nasisilawan si Lolo. Doon na niya naklaro ang mukha ng duwende. Kumakaway pa sa kanya na parang nakikipagkaibigan. Si Lolo Temyong naman ay natulala, hindi agad nakagalaw. Napatanong siya, paanong magkakaroon ng taong maliit pa sa pusa nilang alaga? Nagsalita ang duwende at ang sabi nito, "May sugat ka sa tuhod, oh." Wika nito. Sa halip na matakot, napangiti si Lolo Temyong sa duwende dahil na rin sa boses nitong para umanong naipit. Agad din namang sumagot si Lolo Temyong at ang sabi niya, Oo nga eh. Sa iyo ba to? Sorry ha, hindi ko naman sinasadyang matapakan." Umiling naman ang duwende na para bang hindi kumbinsido sa sinabi ni Lolo kasi intensyon niya talagang sirain ang punso na iyon. Sumagot ito sa kanya at sabi, "Alam mo, Timyong, sa iba galit na galit ako pag ginawa nila yun. Pero ikaw, dahil bata ka lang at sincero naman ang puso mo, pwedeng hindi ako magalit sa'yo." "Ha? Talaga?" Sagot ni Lolo Temyong. "Oo. Marunong ka bang humingi ng tawad?" Tanong ng duwende. Siyempre naman. Patawarin mo ako kung sino ka man.
Inaamin ko, sisipain ko sana yung punso na yan. Hindi ko naman kasi alam na dyan ka pala nakatira. Ako nga pala si Pidot, ang duwendeng nakatira dito. Sige, patatawarin kita basta. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Maipapangako mo ba yun? Oo naman, siyempre. Pangako. Maraming salamat po sa'yo, kaibigan. Sige, pinapatawad na kita. At simula ngayon, magkaibigan na tayo. Saad ng duwende. Talaga? Pidot? Oo, Pwede ba akong magtanong? siyempre. Ano yun? Kasi nalilito talaga ako eh. Ang liit-liit mo. Bakit ka maliit? Ang bobo mo naman. Mayroon bang duwende na malaki? Ay, sorry po. Oo nga pala no. Hindi ka ba inaral ng mga magulang mo tungkol sa mga tulad namin ng mga engkanto? Hindi po masyado. Pero naririnig po namin kahit saan ang tungkol sa inyo. Ngayon alam mo na. Isa akong duwende, Timyong. Kilala ko kayong lahat dahil palagi ko kayong nakikita. Pero ako hindi niyo ako nakikita dahil iba kami sa inyong mga tao. Naiintindihan ko na po. Alam ko ang duwende. Nakita ko na kayo sa libro. Ngayon alam mo nang hindi lang kami umiiral sa libro. Kami ay mga puting duwende, Timyong. Tumutulong kami sa mga tao. Ganun po ba? Sa anong paraan po? Dito nagsimula ang pagkakaibigan at kwento ng dalawa. Magmula noon, nagtataka ang mga magulang ni Lolo Temyong dahil halos araw-araw siyang pumupunta sa bukid upang makipagkita at makipagkwentuhan sa isang duwende. Napag-isipan pa nga nila itong parang nababaliw daw, sabi ng mga magulang niya, sapagkat noong minsang sinundan nila ito, ay nagsasalitang mag-isa. Kumakain ba sa tamang oras ang anak natin, mahal? Oo naman. Ang lakas-lakas ka nga kumain yan eh. O bakit parang kinakausap niya yung dahon? Yan ang di ko masasagot. Pauwiin mo nga yan. Noong mga panahon na yon, sa isang taon ay meron talagang tagtuyo. Talagang naghihirap ang mga magsasaka dahil namamatay ang lahat ng kanilang mga pananim. Ngunit ayon kay Lolo Temyong, nangako ang duwende sa kanya na tutulungan sila sa kanilang pagsasaka, kapalit ang mga kondisyon. Bantayan ang bato at ang punso na hindi masira. Sa umpisa noon ay hindi pa sinabi ni Lolo sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kaibigan nitong duwende. Ngunit nang tumagal, kanya ring ibinunyag ayon na rin sa kagustuhan ng kaibigan niyang si Pido at para hindi masira ang bahay nito. Nagbabalak kasi ang mga magulang niya noon na ipaputol ang mga punong kahoy at alisin ang malalaking bato sa bahagi na yun na kung saan ay may punso sa kadahilan ng pagtatamnan nila ng mga gulay. Nang sinabi kay Lolo Temyong, muntik na talaga siyang mapagkamalang siraulo. Una ay hindi pa naniwala ang kanyang mga magulang. Ngunit isang hapon, dinala ni Lolo Temyong ang nanay at tatay niya sa may bato na may punso at doon nagpakita sa kanila ang duwende. Hindi makapaniwala ang nanay at tatay niya. Subalit na sa harap na nila ang isang duwende na nagsasalita. Mahal, totoo ba ito? Uminahon ka. Oo, totoo. Baka nananaginip lang tayo. Hindi po kayo nananaginip. Sagot ng duwende. Huminahon lang po kayo. Ako'y hindi masamang duwende. Mga puti po kami at naparito lang po ako para tulungan ang tulad ninyo. Kung ganun, totoo pala ang lahat ng kwento ng anak ko. Tama po kayo. Totoo po yun lahat. Hindi siya baliw gaya ng sinasabi ninyo. Nangako ang duwende na tutulong ito sa kanila. Simula noon,
Tuwing darating ang tagtuyo, may milagro sa lupa nila Temyong. Hindi ito natutuyuan. At kapag may mga pesteng manalasa sa mga bukirin, hindi lumalapit sa kanilang taniman. Ang mga ani nila, laging sagana. Tanging hiling lang ng duwende sa kanila ay respeto. Huwag gagalawin ang punso sa bato hanggat nandudoon siya at huwag kailanman isiwalat ang kanyang presensya sa mga taga-baryo. Higit sa lahat, tumulong sa mga nangangailangan. Katagalan, nagtaka ang mga tao sa kanila dahil sina Lolo Temyong lang ang hindi naaapektuhan ng dilubyo na gawa ng kalikasan. Halos lahat ng mga tanim ay patay talaga, pero ang sa kanila ay buhay na buhay at masagana pa ang ani. Nagkaroon sila ng maraming pera pero hindi naman sila naging sakim, hindi naging makasarili. Katunayan, tumutulong sila sa mga nangangailangan. Hindi lang naman dahil sa kondisyon ng duwende kundi likas din talaga ang pamilya nila na matulungin sa kapwa. At yun na nga, tuwing taghirap sa lugar, nagbabahagi sila ng mga konsumong bigas sa lahat ng naaapektuhan. Dahil sa misteryo, umugong ang mga haka-haka. Naniniwala ang karamihan. May misteryosong nangyayari kina Lolo Temyong kaya hindi sila naaapektuhan sa tuwing taghirap. May nagsabing maaaring nakahukay sila ng ginto at ang iba naman, may kaibigan sigurong engkanto, mga haka-haka nila. Ngunit may isang taga-nayon ang palihim na nag-imbestiga, dala ng kainggitan nito. Naniniwala siya na mayroong sekreto sina Lolo Temyong na gustong-gusto niyang malaman at makuha kung maaari. Siya si Bruno. Isang gabi, palihim siyang pumasok sa bukid kung saan madalas tumatambay si Lolo. Isang beses, may nakita siyang lumiliwanag doon. Hanggang sa nakita niya ang punso sa malaking bato sa gilid ng palayan na binakuran nila Lolo Temyong. Sinira niya ang punso na iyon habang hinahanap ang lumiliwanag na bagay doon na pag-aakala niya isang ginto. Subalit kinabukasan, nagulantang ang pamilya nila Lolo Temyong sapagkat natagpuan nila ang kanayo na si Bruno na nanginginig sa gilid ng wasak na punso. Magang-maga ang buong katawan nito na parang kinuyog ng sangkaterbang bubuyog. Halos hindi na nga siya makilala nun eh. Tinataas nito ang kanyang kamay at paulit-ulit na binibigkas ang mga katagang. "Huwag po, huwag po, patawad, huwag po." Agad na pinapuntahan ang pamilya ni Bruno. Habang si Lolo Temyong kinausap ang duwende na naroon lang sa tabi pero sila lang ang nakakakita. Galit na galit ang engkanto kay Bruno. Gusto na niyang wakasan ang buhay nito dahil sa ginawa. Ang pamilya naman ni Bruno ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Paulit-ulit kasi na nagsasalita, "Natulungan niyo ako, may mga duwende." Sa kabila ng mga sinasabi nito, hindi na nagsalita pa ang pamilya nila Lolo Temyong ukol sa duwende. Tinatanggi nila yun sa mga nagtatanong. Hindi ko alam bakit nagkaganyan si Bruno. Kung may duwende man dyan, wala na kaming kinalaman doon. Ang tanong ko lang dito, bakit ka pumasok sa lugar namin at pinagsisira mo ang mga nakalagay dyan? Pagtatanong ng tatay ni Lolo Temyong, nadismayado sa kanyang nadatnan. Ewan ko nga bakit nakarating yung kapatid ko na yan dito. Sagot ng nakakatandang kapatid niya. Sabi naman ng tatay ni Lolo, "Kung may engkanto man dyan, siguro nga'y pinarusahan ka dahil sa pinanggagawa mo."
Ipanalangin mo na lang na sana gagaling ka pa, Bruno. Tulungan niyo naman ako, Manong. Timyong, patawarin niyo ako. Alam ko na alam niyo ang sinasabi ko. Kausapin niyo sila. Patawarin nila ako. Hindi ko na uulitin, pangako. Tumitig si Lolo Temyong sa duwende. Malungkot at nakikita sa mga mata niya ang pagkahabag kay Bruno. Ilang sandali lang. Naging normal ang hitsura mula sa salubong na kilay ng duwende. Tinanguan niya si Lolo Temyong at sinabing papatawarin niya si Bruno. Dagdag na sabi ng tatay ni Lolo, "Hindi ko alam kung gagaling ka, Bruno, sa ginawa mo. Pero siguro nakikinig naman ang duwende sa iyo ngayon. Kung tunay man ang iyong sinasabi, ipagdasal mo na lang na gagaling ka pa. Siguro pakikinggan ka kung taimtim ang iyong paghingi ng tawad." Salamat po. Hindi ko na po talaga uulitin. Inakay siya ng kanyang kapamilya. Pagkatapos ay umuwi na sila papunta sa kanila. Ayon kay Lolo Temyong, hinipan lang daw ng duwende sa mukha si Bruno. Kasunod nun, ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Hindi pa man sila nakakalabas sa taniman nila Lolo Temyong ay himalang gumaling si Bruno. Nangako naman sina Lolo na sila ang mag-aayos sa nasirang punso at sumang-ayon sa kanila ang duwende. Agad naman nilang ginawa. Ibinalik sa dating kinalalagyan ang malalaking bato. Pero ang punso ay nasira talaga. Hindi na nila maibabalik yon. Pagkatapos ay tinamnan nila ng mga bulaklak ang paligid upang bumalik sa dating kaanyuan. Kinabukasan, manghang-mangha sila dahil bumalik yung dating hitsura ng bato na may nakadikit na isang punso. Nagpakita ang duwende sa kanila at sabi nito, sila mismo ng mga kasamahan niyang mga puting duwende ang nagtayo ulit sa bahay nila. Mula noon, sa tuwing anihan, hindi na pinapalapit nila Lolo ang mga trabahante sa lilim ng puno o kahit doon malapit sa malaking bato na may punso. Gaya ng dati, sa kabila ng nangyari masagana pa rin ang kanilang ani sa tulong na rin ng mabuting duwende. Lumipas ang maraming taon, hindi nawala sa kanila ang mga biyaya mula sa duwende. Ngunit isang araw, bigla na lang naglaho ang kaibigan ni Lolo. Ilang beses niya itong hinintay sa punso. Araw-araw, gabi-gabi siyang bumabalik doon. Ngunit wala na talaga at hindi na kailanman nagparamdam sa kanya. Wala nang nakatira sa punso. Nalungkot si Lolo dahil umalis daw ito bigla nang hindi man lang nagpaalam sa kanya. Matalik niya itong kaibigan eh. Simula noon, gaya ng iba tuwing tagpuyo, apektado na rin ang taniman nila Lolo. Ganon pa man, hindi nakakaapekto sa kanila dahil sa tagal ng panahon na naging masagana ang ani nila sa tulong na rin ng duwende. Nakapundar naman sila ng iba pang ari-arian at iba pang pinagkukunan ng hanap buhay. Tinanggap na lang niya na wala na talaga ang kanyang kaibigan. Kung anuman ang dahilan sa pag-alis nito, yun ang katanungan. Wala siyang tiyak na kasagutan dahil iba ang mundo ng tao sa mundo ng mga engkanto. Siguro, may ibang misyon pa ang kaibigan niyang ito na dapat gampanan. Magmula noon, tahimik na lang na naninirahan si Lolo Temyong. Subalit umaasa pa rin siya balang araw. Babalik pa ang kaibigan niyang duwende sa Bukirina. Na sikreto ni Lolo Temyong.
At yun lamang po ang mga kwento natin para sa araw na ito mga kaibigan. Sana ay inyong nagustuhan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kayong lahat. Mag-subscribe na po kayo at i-hit ang notification bell upang updated kayo sa mga bago nating upload. Sa mga gustong mag-join sa ating membership, click nyo lamang po ang join dyan sa ating channel para ma-shoutout ko rin po kayo. Kagaya ng isa-shoutout natin ngayon na sina Jeffrey Bunyad, Niles Gio, Chinhan, Stephen Sanz, and last but not the least na si Cheng's channel. Ayan, muli, taos puso pong nagpapasalamat ang inyong lingkod. Ako si Alex ng Alex Aswang Stories. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.